ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So, pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Nawa ito po ay maging gabay po nating lahat. Lagi lamang po tayong tumingin sa salita ng Panginoon na ito ay lagyan niya ito ng sangkap ng kapangyarihan nang sa ganun ay magkaroon tayo ng pagrerema na malalim sa puso natin. Aming Diyos na mabuti, aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na mapagpatawad. Sa gabi pong ito, ako po'y lumalapit po sa iyo at ang kabuuan ng mga leaders na narito ngayon mula sa buhay ng lingkod mo, ang aming bishop, sa buhay ko, ang aming buong sambahayan, sa lahat ng pamilya mga narito ngayon, sa lahat ng mga outreaches, patuloy kong dalangin na kami iyong kahabagan, Panginoon. Paglaban mo kami ng karunungan, bukas na kaisipan, magalak na puso at ang aming mga pandinig, Panginoon, ay lagyan mo ito ng kapayapaan, maging yung puso namin, O Diyos, patuloy mo itong i-connect sa iyo sa mga oras na ito upang magkaroon kami ng magandang kaunawaan sa aming napakinggan na salita mo sa gabing ito. Salamat po, Diyos, nawa ay maunawaan po namin ang temang ito ng sinabi ni Paul sa aklat ng Epeso. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, bagamat ito po ipayak na salita ng Diyos, pero mayroon pong mensahe sa atin ng Panginoon. So, dito nga po ay ito po ay isang malalim po na panawagan sa bawat isa po sa atin na dapat tayong mamuhay. It is a highest call to live a transformed life that reflects the unity, maturity, and holiness of the church. So ito po yung talagang message po ng verse po na ito na binigay po sa atin. So dapat tayo daw po ay mamuhay. Magkaroon tayo ng buhay na binago, na kung saan nagre-reflect yung pagkakaisa, yung pagiging matured, at yung kabanalan sa loob ng iglesia. Amen po? It urges believers to maintain unity through peace. So ito'y pananawagan sa bawat isa po sa atin na mapanatili natin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng kapayapaan. Amen po ba? So mayroon po kasi na hindi nagkakaisa. So walang kapayapaan. So mayroon lamang tayong pagkakaisa kapag mayroon tayong kapayapaan. Amen po. It used their diverse spiritual gifts to build up the body. So gamitin daw po natin yung kanya-kanya nating mga spiritual na kaloob upang maitayo nating matatag ang body of Christ. Amen. So, sa ating lahat dito, dapat maging matatag tayong lahat. Dapat tayong lahat ay maging haligi na. Amen po. Input a new Christ-like self. So, dapat ilagay po natin sa ating sarili yung pagiging Christ-like natin. Christ-likeness natin. Yung pagiging kawangis natin si Kristo. Amen po ba? So, hindi po sa atin makikita yung pagkakaisa maliban na lamang na ang ugali ng Panginoon ay makita sa atin. Amen po. So, yan po yung pinapanawagan po ni Paul sa mga taga-Epeso. So, ito ay nagtuturo ng pagkakaisa at kapayapaan. So, ito po yung kabuuan po ng mensaheng ito. It taught us of unity and peace. We are encouraged to, sabi dito, magsumikap or sikapin natin na mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng mapayapang pagsasamahan. Yan, so, lagi nating isipin na maging mapayapa yung ating pagsasama-sama. Nang sa ganon, ay mabuo po ma-build up po yung ating relasyon sa bawat isa. Diba? Sabi ko nga sa inyo last time, kapag mayroon kayo na gusto nga i-open sa akin, halimbawa, you are offended with what I'm talking or kung ano man yung nasabi ko na na-offend kayo, pwede nyo pong i-open sa akin, na sabihin nyo na na-offend kayo. At kahit po sabihin pa na nanay nyo ako sa spiritual, ay handa po ako magpakumbaba na magpaliwanag or kung mayroon man na dapat ipaliwanag. So, yan po, dito po nakikita yung pagiging totoong leader po ng isang mananampalataya. Ayan, so sikapin daw po natin na mapanatili yung ating pagkakaisa. Yan, kapag mayroong problema, ay pag-usapan.
alam niyo po, hindi po nawawala talaga yung ganong mga sitwasyon, lalo na po sa mga outreaches. Pero lagi po nating tatandaan, bago po natin iakyat sa main yung bawat na problema, bawat mga concern, dapat po doon muna sa outreach na resolbahan yon. Kapag hindi po kayang resolbahan sa outreach, sa kanyo po iaakyat dito po sa main. So, ganun po yung pag-aayos po ng problema sa isang kupunan. Yan, so dapat po natin yan na maintindihan. Kapag mayroon naman po tayong mga personal, mga usapin, mga concern sa isa't isa, so tayo mismo mag-uusap. Amen po ba? So hindi na kailangan pa na ipaabot kay ganito, hindi na kailangan pa na malaman pa ng mga kapatiran natin na hindi pa matured. 'Di ba? May mga kapatiran tayong hindi pa mature, hindi natin pwede silang pakitaan na nga hindi pagkakaisa sa ating samahan. Amen po ba? Kasi iyon yung magbibigay sa kanila ng butas para sila ay matisod. Amen. Ay, ano ba naman yan? Akala ko pa naman tunay na yung napuntahan ko, hindi naman. So, diyan. So, hindi po natin yan maiwasan. So, kapag mayroon tayong mga concern, dapat tayo muna mismo ang nag-uusap-usap. Yung mga matatatag na, yung mga haligi na sa iglesia o sa ministry. Amen po? So, yun po dapat. So, lahat po na ating mga gagawin ay i-concern po natin, pag-usapan po natin. Amen. So, lahat po na mga ginagawa natin, lagi po natin na, kung mayroon po na, kung halimbawa, mayroon kayong gusto na, i-approach or parang gusto nyo ano bang tawag, opinion, pwede nyo po yan na iparating. Kasi kung tama naman po at karapat dapat at hindi naman po nakakaabala at makakatulong naman sa ating pagkakaisa at pagsasamahan, why not? So, bakit hindi natin pakinggan ang bawat isa, di ba po? So, yan po yung ating dapat na maging ugali. So, sabi nga sa kabuuan, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng mapayapang pagbubuklod sa inyo. Yan, so si Lord yung nagbubuklod sa atin. Amen po ba? Kasi kung wala yung Espiritu ng Panginoon, ay hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Amen. Kaya lagi nating ugaliin na magkaisa. Kapag mayroon mga problema, ay kailangan nating ayusin. Alam niyo po, lalo na po ngayon, na bawat po, kung mapapansin po natin, tayo mismo, magbantay natin yung ating mga sarili. Halimbawa po, sa atin na lang, sa pamilya na lang natin, alam natin na sa ating paglilingkod, alam niyo po, talagang prone tayo ng distraction. Naniwala ba kayo doon? Kasi nga, yung ginagamit tayo ng Panginoon, minsan may mga pagkakataon na ginagamit na tayo, pero minsan nadidistract pa tayo. Bakit? Sabi nga, lalo na tayo, kapag marami tayong ginagawa sa kingdom ng Panginoon, at busy pa tayo sa king. So, ang nangyayari, talagang pinipili talaga ng demonyo na tayo ay i-distract para masira yung ating paglilingkod. Kaya maging mapagbantay po tayo, lalo na po ngayon na parating po ang okasyon. Amen po? So, parating po ang okasyon, so hindi po maiwasan na may mga maliliit na bagay tayo na distraction na madaanan. So, sipain po natin, palayasin po natin yung mga distraction na yan. Sa halip, magkaisa tayo at sabi nga, pinagbuklod tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na binigay sa atin. Amen. So, yun po yung mahalaga. Nagkakaisa, nagkakasundo, pagkaisa natin kung ano yung ating gagawin. Total, ang ating pangokasyon na parating ay hindi po ito taunan na nangyari. Ngayon lang po natin ito gaganapin. So, lahat tayo ay maging kami man, lalo na ako ay talagang more wisdom ang hinihingi ko kay Lord kung paano natin mapa-extend yung finances na ating mahahawakan. Amen po? So, kung paano natin mag-goal yung ating mga pagkakagastusan. Amen po? Kaya, salamat po sa Panginoon dahil nandyan lagi ang salita ng Diyos na laging nagpapaalala. Amen po ba? If I'm not mistaken, saka ko lang kasi ito nakita kanina habang sinusulat ko, nung nag-resend ako ng ating anniversary na invitation. Sabi ko, yung revelation pala, Ephesians
Ephesians 4:3. So sabi ko ito yun. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Sabi nga, bagamat salita ng Diyos yan, marami pong, bawat isa po sa atin ay mayroong kanya-kanyang revelasyon. Pero ang revelasyon na yan ay kusang ibiniba ng Panginoon sa kanyang lingkod. At yan yung maging revelasyon natin, ang pagkakaisa. Amen po ba? Sabi nga, ulitin ko, it is a highest call to live a transformed life that reflects the unity, maturity, and holiness of the church. Amen? So, Father God in heaven, we thank you so much for this opportunity na bagamat ito'y payak, Panginoon, nawa ay mayroon po kaming impact na makuha at magiging gabay namin ito sa buhay namin, sa aming pagsasama-sama bilang haligi ng ministering ito. Dalangin ko patuloy na patuloy mo kaming palalimin sa pagkaunawa sa bawat revelasyon mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, patuloy kang mahayag sa buhay namin. Patuloy kang manguna, patuloy kang gumawa sa buhay namin. You are the God who is enable, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat ng ito ay ibinabalik namin sa iyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.